Magsitayo po ang lahat. Ako'y kawal, mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansa ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kawan, mahal na Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa amin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po'y lumalakbay ngayong Biyernes ng Kwaresma. Tayo po'y naninikluhod. Tayo po'y yumuyuko. Tayo po'y lumuluhod. Tayo po'y nagmamakaawa na tayo'y kanyang pakinggan at paboran sa ating mga maraming kahilingan at petisyon sa buhay. Sana po ang ating puso ay nagmamahal, sapagkat yan naman ang hinihintay ng Senyor sa atin. Tinitingnan, kahit napakadami natin, ikaw, kamusta ang puso mo para sa akin? Alam ng Diyos ang ating katayuan sa harap niya. At ang misang ito ay misa ekspresyon ng ating pagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kaming maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli.
Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ng Panginoon, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo mga kami upang sayo ay matakot. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Panginoon,
Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad ng pagsunod ng mga iskriba at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, at ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin, at sino man magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy sa impyerno. Kaya't kung naghahandog ka lang sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay ka niya sa hukom, na ibibigay ka naman sa tanod at ikaw ay mabibilanggo, sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Ngayong Biyernes po sa kapanahunan na banal ng Kwaresma, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakarami at bumubuhos na grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Patuloy po tayo magdasal para sa isa't isa. Napakarami po natin. At nadadagdagan po ang ating mga miyembro at mga kasapi na may debosyon at pagmamahal sa Senyor. Ang petisyon na galing sa puso, matupad, hindi lang kanya-kanya ito. Magtulong-tulong po tayo, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Sana dumating na ang gamot, dumating na yung vaccine, para hindi na kailangan suot yung mga mask, face shield natin. At may mga katabi na kayong mga nagsisiksikan tayo. Ha? Pandemya pa ho. Wag po tayong bumitaw sa panalangin. Araw-araw po tayong namumuno sa nobina kay San Roque. Salamat. Wala naman tayong nababalitaan dito. Napakadami natin. Itong distrito ng Quiapo, mahina ang bilang. Salamat sa Kanya. Hindi ba ibinahagi ko sa inyo kung meron akong petisyon? Pinagbintangan pa nga akong super spreader. Hindi ba? Akala ko wala na akong mukha. Wala na akong pangalan. Okay lang. Lokohin ako. Ito naman na ginagawa ko para sa Senyor. Pero hindi. Yan ang milagrong ibinigay niya sa akin. Bawat araw nagdadasal ako, naghihintay. At ibinigay naman po niya. Bumaba pa nga yung, ito konting akademiko mga terminolohiya, yung reproduction rate, below 1. Yung positivity rate, below sa standard ng World Health Organization. Salamat sa Kanya. At kayo rin, katulad ko, may hinihingi. Paboran tayong lahat sa mapagsubok, sa Ingles, stressed tayo ngayong pandemya. Mga kapatid, wag po kayong magalit sa akin. Hinuhubog ko kayo para maging mas tunay, mas autentiko ang ating debosyon. Ang salita ng Diyos, para din sa akin ang sermon ko, 2 bagay na iiwasan ng deboto. Una, pagtatraidor.
Pangalawa, pagiging hipokrito. Una na muna ay pagtatraidor. Propeta Ezekiel. Marami na akong nagawang paglilingkod, mga gawain sa simbahan. Wala ako, pagod na ako. Wala nang, naman ako, konti naman. Bumaliktad naman ako. Pupunta naman ako sa kabila. Ang pagtatraidor, pag-aabandona, pumunta ka sa kabilang panig. Hindi, wag mong isipin. Minsan ganito yung pag-iisip. Mababalanse ang gagawin kong masama ng mga inipong kong mga kabutihan. Pumapasok sa kukote natin yan eh. Mali po yung pananaw niyan. Akala mo titimbangin, O meron kang puhunan ng kabutihan dati. Katulad niya ng kaugnayan natin sa isa't isa. Pinalitan kita. Inabandona kita. Iniwan ko yung pamilya. Pumunta ako sa iba. Hindi ba? Hindi ba? Anong mararamdaman mo yung iniwanan, inabandona, pinalitan? Di ba? Masakit yan. Yung iba sa inyo, baka ganyan ang karanasan. Kaya nga yung pagtatraidor sa Panginoon, kasi kaibigan mo eh, kakilala mo, masakit yun. Kaya nga, ang taong dating mabuti, alagad pa naman, deboto naman, ay iniwanan. Huwag mong isipin na ang dati mo, unfair, hindi makatarungan. Di ba binibilang yung mga dati kong ginawa? Masakit ang ginawa mo. Maganda yung mga ala-alang mga gaganda, pero itinapon mo yon, binasura mo yon, binaliwala mo yon sa gawain ng pagtatraidor. Huwag po sana ang buhay natin katraidoran. Yung isa pa, mga kapatid, meron pa isa, yung pagiging hipokrito. Pakitang tao. Magaling akong magkungwari. Pero yung kalooban ko, iba, baligtad. Oh, kapatid, kamusta ka na dyan? Pinagdadasal kita, Pero yung loob, minumura, pagtalikod, sinasaksak, sa likod, pagharap mo, puro ngiti. Pagtalikod mo, may kutsilyo. Ano sabi ng Panginoon? Kung minura mo hindi ka nga pumatay, pero sa isipan mo, sa puso mo, pumatay ka. Ito yung kataga, hindi ko po kayo tinatakot. Ang sino mang tumawag sa kanyang kapatid na ulol, ang kaparusahan, apoy sa impyerno. May tinutukoy dito yung hukom, Sanhedrin, mga opisyal, pero yung pagmumura, yung pananakit, yung salitang pumapatay, ganon din ang katumbas. Kaya mga kapatid, yung pagtatraidor at yung pagkukungwari, ano po? Kasi naman, malalaman naman natin yan eh. Ito, yung, paano mo malalaman? Kung hindi buo ang loob mo sa Diyos, malata nyo yan. Kung ako, si Father, bigla na lang ako mawawala. Nagmisa na ako, Sige, may pupuntahan pa ako. Doble kara ka, dalawang buhay mo. Nakakapagod yun eh.
Kasi wala kang panahon. Malalaman mo sa panahon eh. At malayo ang damdamin. Mapapansin mo yan. Ha? May panahon ka ba para sa Senyor? O ito, sabihin ko, kunyari, 1 oras, 2 oras, buong araw o bukas pa. Pero kung at yung damdamin mo, ha? Yung mukha mo, hindi nakangiti. Sige. Para bang ninanakawan ka. Ha? Ito po yung ekspresyon. Kaya nga yung misa, yung buhay natin, ekspresyon ng pagmamahal. Hindi lamang para sa Kanya, pero sa isa't isa. Una, pagbigay ng panahon, oras, at ang ating mukha, sige, nakangiti. Ha? Makikita mo sa mata, hindi lang sa mukha, sa mata na nagniningning, kumikislap. Di ba, nag-alaga ka ba ng aso? Tuwan-tuwa sa iyo, di ba? Ha? Di ba? Yun. Hindi ko naman sinasabi. Ganun, ha? Kaya nga, tayo, minsan, mas malapit pa tayo sa aso natin kaysa sa kapwa natin kasi yung tao kasi, nagtatraidor. Yung aso, tapat, di ba? Tapat, kahit na anong mangyari. Oh, ha? Tama na po. Yan na muna yung baong ko, ha? Ang ating pag-ibig sa Senyor. Una, hindi ka hipokrito. Galing sa, yung panlabas mo, ay yung kalooban mo. Buo ka. Buo. Hindi hati. Hindi dalawa. Hindi dalawa yung puso, dalawa yung buhay. Nakakapagod po yun. Buo, hinahanap yan. Sino dito ang dalisay? Sino dito yung kumikinang yung mata para sa akin? Pag nilayan po natin yan, ha? Ipagdasal po natin ang ating bansa. Nawa, gumaling po tayo. Yung nakaraang taon po ay taon ng pagsubok. Medyo nahuhuli tayo. Nahuhuli tayo. Mabagal tayo. Pero hilingin natin sa Senyor ng ating buhay ay umangat at magtulungan tayo. At habang hindi pa dumarating ang inaasam natin normal na buhay, maging halimbawa po tayo. Patuloy po tayo magtulungan. Patuloy po tayo magdasal para sa isa't isa. At patuloy po tayong ang ating paglilingkod ay bukal sa loob. At natutuwa ang Panginoon sa ginagawa natin. Hindi po ba? Sa tulong ng mahal na Biring Maria at ni San Jose at mga santong tumutulong sa panahon ng pandemya, lalong-lalo na si San Roque, nawa po, iwasan po natin ang daan ng pagtatraidor o pagbabalat kayo. Nawa, ang ating saloobin ay wagas, dalisay, inosente, walang bahid tungis, tapat. At ang ating pagmamahal ay para sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao, labis ang pagtatalo-talo at pag-aaway. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom
Ang ating tutugon po, Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad at pagpapagaling, at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. At tinawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa. Alang-alang sa iyo, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo amang mapagmahal ngayon sa iyong mapag. Kami nagkaalay, alak at tinapay, alay ng iyong bayan, buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo ang mapagmahal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mo magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay maging aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal,
Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapi may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ating Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kanyang kabiyak na puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo sa habang panahon sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalaala, pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinugutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-malang krus. Ngayong ikay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos yaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming katawan at kaluluwa. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Ngayon po ay Biyernes ng Kwaresma at kung dadasalin natin ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus, pinagkakaluban po tayo ng inang simbahan ng isang indulhensyang plenarya. Mari po bang lumuhod tayo? Lumuhod pa tayo at tingnan natin ang krusipiyo sa dambana. Lumuhod tayo, tingnan po natin ang krusipiyo sa dambana. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap na may maalab na kalooban upang loobin mo sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasalob ng iyong 5 mga sugat, habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin. May kamay ako, mga kamay ko at paay pawang binutasan. Ang mga buto ng katawan ko ay sa masid ay mabibilang. Tumayo po tayo. Magsitayo po ang lahat. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niya mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang nag-iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Araw-araw po akong nagbibigay ng ulat sa inyo. Humihingi po ako ng dispensa sa inyo. Minsan nagpapadala kayo ng mensahe na personal. Dahil po sa dami po ninyo, hindi ko matutugunan isa-isa. Ginagawa ko po yung aking tao lamang ako at may limitasyon po ako. Nangangako po akong dinadala ko po to sa aking pang-araw-araw na panalangin at pagmimisa para sa inyo. Sapagkat may mabuting balita ako. Kasi napakadami po ninyo, dumadami na para bang, ito na, marami na nga akong natugunan. Ito po, ayoko po sanang gawin, pero pinayuhan po ako ng mga kapwa-pari ko. Kasi po, meron pong pag-aaral, ang Blueprint Philippines. Yung top influencer sa kapanahunan ng COVID-19. Na ginagaya nyo pa ang top influencer po sa kapanahunan ng COVID-19. Yung top 10, kasama siyempre dito ang mga malalakas na mga telebisyon at mga media, mga pahayagan at mga telebisyon. Ito po, influencer sa social media sa kapanahunan ng pandemya. Kasama din dito yung Department of Health, World Health Organization. Alam nyo ba yung bilang natin? Alam nyo naman yung ating katayuan dito. Yung iba, malalaki po yung mga istasyon, mga network nila. Atin po, sa sakristiya lang natin. At kayo po ang dahilan. Tayo po yung number 2 top influencer. Palakpakan natin, dakilain natin, sambahin natin, pasalamatan natin. Dahil po sa inyo at dahil sa kapangyarihan ng poong Senyor, malaking responsibilidad, wag po itong pagyabang natin, malaking impluensya para sa kabutihan, para ipalaganap ang mabuting balita, ako po'y nagpapasalamat po ako. Baka hahaba pa ako, tuwan-tuwa ako. Sinabi ko na po sa aking pamilya, sa mga kaibigan ko. Salamat po sa inyo, At kahapon po, di po ako nakasama, nagsisi po ako. Yung inyong tulong, pinarating po natin sa mga indigenous people, mga Aita dito sa Zambales. Tuwan-tuwa sila. Ang panahon ng pandemya, alam nyo po, para bang Pasko. Ay, kung yung mga natatanggap nila, tuwan-tuwa sila sa mga ipinagkaloob nyo, Yan ang pagtutulungan. Salamat po sa inyo. Salamat po sa cash contribution at yung aking listahan. 5 boxes face mask. 1 box Sesto, 2 boxes Lucky Me noodles, 2 plastic bags assorted biscuit, 4 boxes noodles, 1 sack of rice 25 kilos, 2 boxes Lucky Me noodles, 15 sacks of rice 25 kilos, and 3 boxes ng noodles. Salamat po sa inyong kabutihang loob. Gantihan po kayo, biyayaan, buhusan kayo ng pagmamahal ng poong Senyor. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.